napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ay natin itong nangyayari. Hindi ko alam kung anong meron, pero nagtataka ho kami. Kung mapapansin nyo, ang views ko po ay nasa 46 lang. Kanina, kay Kai Spencer is nasa 60. Pero yung viewers, pagkatapos niya mag-live, nag 4,000 pala siya. Hindi niya alam. Ako naman, nagulat po ako na pagtapos ko mag-live, nag 14,000, ilan na ba yung views ko kanina? Wait lang ha. Tignan ko yung views ko kanina. Ang views ko kanina ay nag 15,000 na. Nag 15 na, ano na to? Nag 15,000 na po ang viewers ko at may 1K na like. Samantalang wala hong halos nanonood kanina. Hindi ko nga po alam kung bakit nagkakaganyan po ang aming mga YouTube channel ng mga DDS vlogger and banateros. Ewan ko sa kanila ngayon kasi sa kanila, check natin. So dito, si Master Judea kanina hindi rin umaangat yung views nito pero ngayon umangat na. Nag 800, so 600 si Brothers Trouble. Si Coach Sholi, si Boss Dada kaya check natin si Boss Dada. Baka sa amin lang to kasi nagtataka din kami. Si Boss Dada, kay Boss Dada naka 500. So, nagtataka ho kami kasi maliit po yung namin, maliit po yung, makita nyo, 61 lang yung nanonood. Pero, pagtapos ho ng live namin, bigla hong lumalaki yung mga views. Sa madaling salita po, may nananalbahi po dito sa channel namin. Hindi namin alam kung ano nangyari kahit nga kay Jojo, 'di ba? Kanina na ano nyo. Kahit to kay Jojo kanina, sa live ni Jojo, napansin din po ni Jojo na bakit ganun yung mga views ng mga kasamahan nating DDS vlogger? Ba't naging ganun? Naging kay Jay 100, kay Sir Spencer 60. No? Tapos ang dami naman nagko-comment. Tulad nito, ang dami nagko-comment. So, pati ng YouTube channel ngayon, mukhang tinatrabaho na rin ho. Tinatrabaho na ng mga kalaban. So, alam naman po natin na na hawak na ho ngayon din ng gobyerno natin yung sa mga yung pinakita natin nung nakaraan, so hindi ko alam kung pakana nila to kasi kung di si SMNI nga SMNI din 465 ang bilang, kaya nga sobrang nakakapagtaka ho ngayon ba't nagiging ganyan. Ngayon sa amin naman wala kaming pakialam dyan, although mababawasan ng kita namin dahil walang nanonood, pero tuloy pa rin tayo. At least hindi tayo katulad ng ibang mga community dyan na may mga private ninja account. May mga ninja account sila, no? So, hindi naman tayo hindi tayo ganun. Kung mapapansin nyo nga yung mga kalaban natin diyan may malalaki sang views. Hindi namin alam buti sana kung ako lang 'di ba? Buti sana kung ako lang ang nakapansin. Katod niya 90. Kahit nung nagsisimula parang nag-back to normal. Ngayon, chinek ko sa Gmail, may lumabas naman dito sa akin. May lumabas dito sa Gmail, Eto yung about sa mga nagre-report sa akin, yan makita nyo. Yan. So about sa mga nagre-report po yan. So ang nakalagay dyan ay times tops yellow icon appeal. So ito wala namang masyadong problema to about dun sa mga nagre-report.
at sa mga video na nagagamit natin na ayaw nilang ang or sharing ang gusto nila. So hindi ko talaga alam kung bakit. Tapos nagtataka ako yung kaninang live natin nag 1K like. So sa madaling salita ho, etong nangyayari ngayon is parang binuboosting or sinasabutahe yung channel namin. Kasi nag-check naman ako kay YouTube. Wala naman pong update kung o may bagong update ba si YouTube, no? Wala rin naman pong nakalagay dun eh. Hindi lang talaga namin matukoy bakit ganun eh. Kahit anong hina ako mag-live, umabot lang ng 200 to 300. So ito ngayon, hindi nga halos maka 100 oh. So sa madaling salita, may tumatarantado sa channel, sa mga channel ng DDS. No. Siguro kami lang yung natsyempuhan. Kami lang yung natsyempuhan nila si Spencer. Si Spencer at ako. Tingnan niyo mamaya pagtapos ng live, ang taas ng views niyan. Ang taas kahit yun lang nanonood oh. Nakagulat ngayon, bakit nagkakaganyan eh? Ganito na ba sa Pilipinas? Bangag Senator, Congressman, Tambaluslos government, bakit natabuan na ba sila? Natubuan na ba sila ng sungay? Ewan ho natin. At mapatungkol nga doon kay Jonathan Morales. Ang pagkakaalam ko kasi, di ba, sinabi na ni... May sound effects ba tayo, guys? I-comment nyo nga. Hello. Meron. Ang inaano ko, di ba, sinabi ni Senator Bato na hindi nila papayagan na mag-break ang Senado na andun pa sila Jonathan Morales. Meron. Yan. Meron. Pinindot ko ulit eh. Wait lang, pakinggan ko nga ulit. Pakinggan ko kung merong sound effects na naririnig kasi nag-edit ako ng sound effects. Ayun, ayaw talagang gumana. Kaya ayan na natin, paputol-putol siya, no? Ayan na lang natin. Mahina, boss, kaya nga eh. So, di ba nung nakaraan, sinabi po ni Senator Bato de la Rosa na hindi niya po hahayaan or hindi niya po papayagan na itong sila Morales ay ma-i-stay po doon po sa tawag dito, doon po sa kulungan. No, kasi magbe-break nga po ang Senado. Diba? Na content po natin 'yan. Ay hindi ko alam bakit parang nagagalit si Marlica na hindi nga daw pinapalabas itong si Jonathan Morales. Hindi ko nga alam eh. So bago tayo mapunta doon, no, eto muna pag-usapan natin yung kay Larry Gadon bago tayo mapunta doon. Di ko alam kung anong klaseng katangaan nitong tao na to na pinagsasabi nito. So, play na natin para mas maganda. Mga Duterte supporters
at yung mga Duterte vloggers, Ano? at yung mga TV Anong problema mo sa amin? radio host na araw-araw ay tinutuligsa si Presidente Bongbong Marcos, tinatawag nilang bangag. Isa kang malaking fake news, no? Kasi una-una, sinasabi mong istasyon, walang iba kundi ang SMNI, ang DCAR. So, ang DCAR, never po, wala po akong napanood ng mga live ng DCAR na tinatawag na bangag si Marcos. No? Hindi ko po napanood yun doon sa DCAR. Maaari yung sinasabi mong bangag-bangag na yan ay si Maharlika. So doon, wag mong lalahatin. Lariga doon. Hindi mo dapat nilalahat yan kasi pag sinabi mong DDS vlogger, ibig sabihin nun, marami yun. Ibig sabihin nun ay lahat. Kasi DDS vlogger nga, diba? Sabi mo nga. So, ewan ko dito kay Gadon kung anong ka-fake newsan na naman ng mga pinagsasabi nito. No? Ganon, kung matalo si BP Duterte sa 2028, ang may mga kasalanan yung DDS vlogger. Kami daw may kasalanan. Eto, ngayon. Sino ba ang panay may mga issue about kay Marcos? Kami ba? Kami nagre-reaction video lang kami. Maaari, baka si Maharlika ang tinutukoy nito ni Gadon. So tuloy natin. At drug addict, ito ang magpapahamak kay Inday Sara. Anong kinalaman ni BP Sara na tawagin ni Maharlika si BBM na bangag? Una, hindi yan, disclaimer ha, hindi po tinuturo, hindi po inuutos ng mga Duterte na tawagin ni Maharlika na bangag yang si BBM. Wala pong turo na ganun. Ako na po ang nagsasabi sa inyo na hindi po gagawin ng mga Duterte yon. Kilala nyo ang mga Duterte. Ni minsan po hindi yan hindi yan nag-uutos. Ni minsan hindi yan nanggagamit ng tao para lang protektahan or siraan mo yung mga kalaban nila. Hindi po nila gawain yan ng mga Duterte. Ngayon, kung halimbawa na may sinasabi si Maharlika mapatungkol kay Marcos, hindi po kasalanan ni Sara yun, ni BP Sara yun. At lalong hindi kasalanan ni former President Rodrigo Duterte yun. Para sa kaalaman mo lang, attorney Gadon, hindi ka na pala attorney ngayon. Gadon na lang Gadon. Hindi kasalanan yun. Ang hirap kasi dito kay Gadon, pinapamukha niya rito sa mga tao na yung ginagawa ni Maharlika ay inuutos ng mga Duterte. Pero alam ko po na wala pong ganun na nangyayari. Na ang mga Duterte ang nagbibigay ng impormasyon kay Maharlika. Malabo yun, no? Malabo pa po yun sa tubig kanal. Ako na nagsasabi sa inyo. Kaya natatawa ako dito sa sinasabi nito ni Attorney Gadon na itong mga Duterte nga daw yung source ni Maharlika. Ngayon, ito dapat gawin dyan ni Maharlika. Dapat dapat reactionan to or magsalita dito si Maharlika kasi dito may point si Gadon. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, ang nangyayari, sino ba nagtumatawag na bangag kay BBM? Diba? Si Maharlika lang. Kami, hindi naman. Ewan ko doon sa ibang vlogger. Kung nakikigaya na rin kay Maharlika, ako hindi ko sinasabihan ng bangag yan. Minsan lang. Charot. Minsan ko lang sinasabihan na ganun, ha? Oo. Pero, alam nyo, lahat ng sasabihin namin dito ng mga DDS vlogger, wala pong itong koneksyon or wala pong nag-uutos sa amin. Ewan ko lang po kay Maharlika. Kasi siya, sabi nga, diba, sinasabi niya may puting ahas siya sa gobyerno. So iba kami doon. Labas kami. Hindi namin ka-community si Maharlika. Oo, hindi namin siya ka-group, hindi namin siya ka-GC. No? Hindi naman namin siya tinatakwil na DDS supporters.
malaya naman tayo dyan kung sino yung gusto nyo suportahan. No? Pero, ang tinatama lang namin dito is, yung sinasabi ni Gadon, na nang dahil daw sa mga Duterte, ay kami daw ang sisira. No, hindi. Tsaka, eto nga, ulit-ulit ko sinasabi, no? Yung sinasabi nyong nasisira, ano yan eh? Diversional tactic naman yung ginagawa mo, Gadon eh. Minamind conditioning mo na naman yung mga tao eh. Kasi alam mo na nagkamali ka na naman na binigay na info kay BBM. Diba advisor ka niya? Bakit mo binigyan ng info si BBM na walang nagawa si Pangulong or si former President Rodrigo Duterte nung panahon ng Yolanda or nung sakuna ng Yolanda? Although mayor pa lang yun, may ginagawa na sa Yolanda yun eh. So ngayon gagawa ka ng isang kaartihan para hindi mapansin ng taong bayan yung kapalpakan na ginawa ng na ni-report or sinabi ng Pangulo mo na sinasabi niya na hindi na walang na walang nagawa si Duterte, ang mga Duterte sa sa nangyaring sakuna sa Tacloban. Kasi ito nga kagustuhan nilang sirain ang maisog rally na naman na gaganapin sa Tacloban. So, ang ginawa, minain condition agad yung mga tao. Nung na-main condition na yung mga tao at nalaman ng mga tao na etong sinabi ni BBM na about sa Yolanda, sa Tacloban, na walang naitulong, etong si, mamaya ko na kayo shoutout lata, tuloy-tuloy na tayo. No? Na itong si Duterte wala daw nagawa sa Yolanda, syempre hindi naman po tanga-tanga ang hindi naman po tanga-tanga ang mga ibang mga supporters ng Pulangaw. Kahit papaano may natitira pa diyan. At lalong-lalo na ang supporters ng mga Duterte. So na-research nila 'yon at napanood din nila sa mga vlogger na talagang may ebidensya na tinulungan. 85% nga eh. Alam ko tong ginagawa ni Dagong to. Hoy, Dagong! Umisip na to si Dagong, oh. Umisip ka, Dagong, ha? Alam mo, Dagong na lang tawag natin dito, hindi na Gadon. Dagong na lang. Hoy, Dagong, ha? Para sa kaalaman mo lang, yung ganyan taktika mo, ano na namin yan? Bistado na namin yan. Kasi nga, napahiya na naman. Yung sinasabi mong si BP Sara matatalo sa 2028 dahil sa amin ng mga DDS vlogger, maaari kay Maharlika. Sa amin hindi. Kasi alam nyo bakit, hindi ito totoo po ito. Huwag po kayong magagalit sa akin. Kasi nga hanggang ngayon, iniisip pa rin po ng taong bayan na ang source ni Maharlika o ang nag-uutos kay Maharlika ay walang iba kundi si Duterte. Yun po ang tingin ng iba, yun po ang iniisip ng ibang tao na sinasabi nila na yung mga info, yung mga PDEA leaks na yan, lahat po ng mga ibinabato ni Maharlika laban kay Lisa at kay BBM ay galing po sa mga Duterte. No? Ayun po yung nangyayari dyan. Kami, mga DDS vlogger, una-una, wala sa amin to yung parang sisirain si BP Sara. Tsaka ito itong sinasabi ni Gadong ha, itong sinasabi ni Gadong na maaaring matalo or nasisira ay kabaliktaran. No, kabaliktaran po ito nung kasi nangyayari ang kasiraan na yan sa inyo. Wala sa mga Duterte yan. Kahit saan ka magpunta ngayon ng mga lugar at mag-interview ka, wag ka lang magbayad. Ang isa pa rin ang isasagot ng tao, gusto nilang maibalik at gusto nilang makaupo muli ang mga Duterte. 2028. Dahil ginalit nila ang mga Ilocano, mga Marcos loyalist at mga Waray at mga Ilonggo. Ilonggo ako. Paano kami nagalit?
Ha? Dagong. Ha, dagong. O kaya pentong. Ano bang pwedeng tawag sa'yo? Pentong, dagong. O, pwedeng dagong, no? Oo. Kami, ito, may mga Ilonggo dito, may mga Waray. O, ngayon, sige nga, mag-comment nga kayo dyan. Nagalit ba kayo kay BP Sara? Nagalit ba kayo sa mga Duterte? Tsaka ultimo ha, oy, para sa kaalaman mo lang, Dagong. Pangit ang pangalan ng putik. Dagong. Ha? Para lang sa kaalaman mo. Pati yung mga Ilocano, ayaw na din kay Marcos. Alam mo kung bakit? Biruin mo ha, siya na naging presidente hanggang ngayon, ganun pa rin yung lugar nila. Walang pagbabago. Oh, eto, taga Leyte, may Waray dito. Oh, paano mga sabihin ng mga taga ano? Ano ka? Manghuhula ka na ngayon, gadon? Manghuhula ka na ngayon na alam mo yung mga alam mo lahat yung mga nasa isip ng mga tao? Na nahuhulaan mo yung mga nasa isip nila? Kasi kung makapagsalita ka rito, lahat Marcos loyalist at mga Waray at mga Ilonggo. Ilonggo, Ilocano, Waray, Ilonggo daw, sabi niya. Ha? Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba, Gagong? Ha? Ito si Gagong, Ay siguradong hindi nila siguradong. So, ibig sabihin, sigurado na daw siya. Puta na. Manghuhula ka na nga pala. Manghuhula ka na pala ngayon. iboboto si Sara sakaling tumakbo Sigurado daw na hindi boboto si BP Sara. Gunggong. na presidente sa 2028. Malamang na matatalo lamang si Sara. At in fact, Malamang at ganun, sabi niya. Siguro pala, malamang at siguro ang binitawan niya na salita. So, ibig sabihin na buwabase siya sa 100% na kasiguraduhan na ang Waray, Ilonggo at mga Ilocano ay hindi na iboboto etong si BP Sara. O, 'di ba? Isang malaking kalokohan. Asan ang ebidensya mo? Asan yung batayan mo? Ha? Tarantado ka talaga. kung maglalaban si Lenny o one-on-one, ay Tapos isiningit mo pa si Lenny, ha? Hanap tayo ng video nitong gagawin to. Lenny pala gusto mong malaman, ha? Sira ulo ka, Larry Gadon at Lenny. Tingnan mo, ang dami mo kayang video dito about kay Lenny. Ha? Ang dami mong video dito about kay Lenny, na pinagsasabi mo about kay Lenny Robredo. Tapos ngayon, hangang-hanga ka na kay Lenny. Ha? Anong klaseng kagaguhan yan? Anong klaseng kagaguhan to, Gadon? Ha? Puta na, ano yun? Dinura mo, tapos kinain mo ulit. Nakakadiri ka naman. Nakakadiri ka naman, Gagong. Ha? Gagong, nakakasyuka ka naman. Walang yan na yung mga pinagsasabi mo, Gagong, Puta na, pagkatapos mo walang yain si Lenny Robredo, tapos ngayon, gustong-gusto mo na siya ngayon. Ha? Tira ulo ka talaga. Eto, panoorin natin itong pinagsasabi nito. Mamaya na tayo doon kay Morales, ha? Mamaya na tayo kay Morales. Panoorin nyo to. Eto, natalo na siya papatanggapin na niya. At saka ang layo ng boto, kalahati. Her votes are not even half of BPF. Pagkatapos mong walang yain dito sa putay mo to si Gagong ang putik. Ano ka? Sinuka mo tapos kinain mo pa? Sira ulo talaga to si Gagong Dito pinagmalaki niya pa po, Pinagmalaki niya pa na may 16 million vote daw, solid voters or supporters si Lenny Robredo or mga Dilawan. 16 million ba yung pagkakasabi niya kung di ako magkakamali? Tapos dito sa video na to, anong sabi mo? Anong sabi mo ulit? Anong sabi mo? Anong sabi mo? Anong sabi mo ulit dito? Sabi niya pag natalo, kailangan daw tanggapin. Eto, natalo na siya papatanggapin na niya. At saka ang layo ng boto, kalahati. Her votes are not even half of BPF.
Puta na, sip-sip, utong ka talaga eh. Sip-sip tayo talaga to si Gadong eh, no? Ay, naku, Gadong, anong pinaggagawa mo sa buhay mo talaga? Putang ka na yung mga ano. Nakahulog yung din Ah. na yung 2016 ay talagang dinaya lang si BBM. So ibig sabihin, na sinasabi mo na dinaya lang si BBM noong 2016, so ibig sabihin, itong pinagsasabi mo dito sa TV5 ngayon is malaking kabaliwan lang, ganun ba? Bobo mo. Naririnig mo ba yung sound effects ko? Bobo mo. Buhit na to. Ngayon, kinakain mo na yung mga pinagsasabi mo. Siraulo ka. Di alam nyo to si Gagong. Ang diskarte kasi ni Gagong, no? Ang diskarte po ni Gagong ay kapag ano yung tipong kahit katulad yan, di ba? Sa paligid niya, iilan yung mga naniniwala sa kanya. Gustong-gusto niya yan. Feeling niya, kapani-paniwala na siya at feeling niya, nagsasabi na siya ng katotohanan. At feeling niya, pati tayo naniniwala sa kanya. Ang nagpapatunay na wala nang naniniwala sa mga EDSA 1 na yan. Ano tong sinasabi mo? Ha? Ano tong sinasabi mo? Eto sinasabi mo, akala ko ba wala nang naniniwala? Play. Ay siguradong hindi nila iboboto si Sara sakaling tumakbo ito Okay. presidente sa 2028. Malamang na matatalo lamang si Sara. Bakit? In fact, kung maglalaban sila ni Lenny o one-on-one, ay matatalo pa rin si Sara. Matatalo daw si BP Sara kay Lenny Robredo. Impact daw ha. Impact. Narinig niyo yun ha. Pero dito, tingnan niyo yung sinabi niya. Ito rin ang nagpapatunay na wala nang naniniwala sa mga EDSA 1 na yan. Ito rin ang nagpapatunay na walang naniniwala dyan sa mga paninira na mga puro kasinungalingan. Nakakahulog yan din na yung 2016 ay talagang dinaya lang si BBM. Di ba? Ano to, Gagong? Ano pinagsasabi mo, Gagong? Gagong? Pinagsasabi mo, Gagong? So, ibig sabihin, mananalo si Lenny Robredo kay BP Sara sa Pandaraya? Ganun ba? Bobo mo. Ganun nata ibig sabihin ito eh. Bobo mo. Bobo ka eh. Bobo mo. Bobo ka eh. Bobo mo. Lang yato kung ano na pinagsasabi kay Lenny Robredo. Kesyo dinaya. Kesyo ganito. Tas ngayon eh. Puta na. Mga galawan nyo talaga. Mga balimbing talaga kayo eh. No? Tungtuwa siya oh. Tungtuwa siya. Dami akala. Sa feeling niya, paniwalang-paniwala na sa kanya lahat yan dyan. Ang nagpapatunay na wala nang naniniwala sa mga EDSA 1 na yan. Ito rin ang Munta nga nagpapatunay lang ba? na walang naniniwala dyan sa mga paninira na mga puro kasinungalingan. Puro pala kasi nungalingan tapos iboboto ng bayan. Wait lang. Pabalik-balikin natin to. Ipamukha ko to sa kanya. Akala ko ba boboto ng taong bayan si Lenny? 2028. Malamang na matatalo lamang si Sara. In fact, kung maglalaban sila ni Lenny o one-on-one, ay matatalo pa rin si Sara. Sapagkat si Lenny ay may solid na 15 million po. Akala ko ba, wait lang. Kakasabi mo lang dito ng daya eh. Kakasabi mo dito, dinaya lang eh. Dinadaya lang yung boto eh. Ano to? Ano to? Ang boto ang lahat. Their votes are not even half of BBM. Nakakahulog yan din na
yung 2016 ay talagang dinaya lang si BBM. Oh. Sinabihan mo dito na mandaraya si Lenny. Tapos ngayon mananalo na si Lenny. Anong klaseng kagaguhan yan, Gadong? Ha, Gadong? Ang EDSA 1 ay isang malaking kapahamakan. Oh, ibig sabihin ngayon, pabor ka na sa EDSA 1 ng Dilawan, ganun ba? Pabor ka na ngayon. Ang galing mo naman. Palakpakan natin tong inayupak na to. Bobo mo. Ha? Bobo mo. Palakpakan natin tong inayupak na to. Oo, lupit eh. Oh, halaka, bakit ngayon ka lang lumabas live mo, feed ko? Ewan ko. Kaya nga eh. May naglolo ko nga eh sa laptop na nakita panoorin TV ko, boss. Dada phone ko si Banat by laptop ko. Kaya nga mayroon eh. Oy, mami ano, shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo, no. Pino-project niya sa mga GDS yung kapalpakan niya. Si Gadong. Si Gadong na ang pangalan niya, no? Si Gadong ang dagdag pahama kay BBM dahil sa mga pinagsasabi. Oo, katulad lang nung ano, katulad lang nung pinagsasabi niya sa ano, yung pinagsasabi niya sa yung sinasabi ni BBM ngayon about Yolanda, sa kanya galing yun, siya yung advisor ni ano eh. Assistant advisor siya. Tama ba? Assistant advisor. Etong si Gadon ni BBM. So ibig sabihin, kung may mga pangit or mga fake info na natatanggap itong si BBM, galing yun kay Gagong. Bobo mo. Galing sa kanya yan. Kaya yan na nape-fake news yan si etong si BBM dahil yan sa kanya sa kalukuhan niya. Ano? Oh. Yan ang nagpabagsak sa ating bansa. Oh. So ibig sabihin, pabor ka na rin na pabagsakin ng EDSA 1. Hindi, sabi mo, EDSA 1 sila Lenny. Dilawan yan eh. So, ibig sabihin ngayon, si Gadon, pabor na siya sa pagbagsak ng Pilipinas natin. Aba, nakakatakot yan. Nakakatakot yung mga ganyang diskartiyan nyo. Bobo mo. Nakakatakot yan, Gadon. Aba. Kaya, ito na ang pagkakataon upang ibangon natin ang ating bansa. Oh. Pagkatataon pa hapon ng bansa. Kakapanalo ni BBM. Ito ang nagpapatunay lahat ng kasinungalingan ng mga Aquino. Oh, kasi nungalingan ng mga Aquino. Tapos dito sa interview mo sa TV5, panalong-panalo si Lenny. So, ibig sabihin, didepende ang taong bayan sa isang kasinungalingan. Didepende ang taong bayan sa mga taong sisira sa bayan natin, sa Pilipinas. Ay, grabe pala tong si Gadon. Ibang-iba ka talaga, Gagong, ha? Oh, tulad ng kahirapan. Haka-haka lang kay Gadon. Kaya yung sinabi niya walang kwenta na di nananalo si BP Sara sa 2028 presidential election ay haka-haka niya rin. Iyan, inggit lang yan. No, yun na nga talaga. Tama si Ma'am Susan dito. No? Yung pinapalaganap nitong ni Gagong ay ano lang, haka-haka niya lang. Oo. Hindi kaya magpinsan si Picoy tsaka si Gagong? Ha? Hindi kaya magpinsan tong dalawang to? No? Kasi pareha sila, yung isa si Katang Isip. Ito naman si Haka-Haka. Ay naku po, delikado na yung mga bataan nyo. Pa-check up nyo yan. Bobo mo. Oh, naimbag nga Rabii, Sir J. Guevara, solid Vice President manang Sara Duterte supporters from Aringay, La Union. Already na rin like ako. Oy, shoutout sa inyo lahat yan. No? O, ito pa. O, Gado, mo si Marcos kasi pinakain ka na ng pera. Hindi kasi ganito yan. Kagaya nga nung sinasabi ko sa inyo, etong si Gagong, may chinuchu ito kay BBM, naka-fake news yan. Ngayon, gumagawa siya ng hakbang para makabawi kay BBM. Alam nyo, yung live natin na kanina, ay ano yun,
si Gagong malamang ang nag-advise nun or nagsabi kay BBM na walang nagawa ang mga Duterte sa Yolanda. Samantalang nga, tutusin, bumalik sa kanila yun. Oo, bumaranda ulit sa mukha nila. Dahil ang natitira na lang nilang gagawin sa Yolanda, sa Tacloban, ay 15% na lang. Samantalang sa Duterte at sa Aquino nga nasa 25% lang yung nagawa dun sa Tacloban, sa Yolanda. Nung naging presidente si Tatay Digong, naging 85% na. So may 15% pang natitira. Ayun yung tatrabahuhin na lamang ni Marcos. Kaso, ang pangit lang po dito kay President Bongbong Marcos, nagpapaniwala dito kay Gagong. Oo, naalam niya naman na may pagkabaliw. Bobo mo. Kapatid ata to ni Picoy Bobo mo. Kapatid ata to ni Picoy 15% lang naiwan sa budget ng Yolanda, binuo ni BBM. At ang inumpisahan ni Noynoy at pinagpatuloy ni Tatay Digong, 85% ang nabuo. Di ba? Ayan basahin mo, Gagong. Ha? Bobo mo. Bobo mo. Bobo mo. Dapat, alam mo, yung laging sinisigaw mo na ganon, na bobo, mga bobo, alam mo, bumabalik sa'yo. Bumabalik sa'yo no? Tuloy pa natin. Yung mga propaganda, yung mga indoctrination. Mga propaganda daw ni Leni Robredo. Mga non-invocation. Tama ba ako sa pagkarinig ko? Ngayon proud na proud ka? Ano tong mga pinagsasabi mo? Ibig sabihin, peke lang to? Kaya ngayon, tayo ay babangon muli. Ating iwawasto ang kasaysayan ng Pilipinas. Di ba? Sinabihan mo na peke si Leni. Kung ano yung sinabi mo kay Leni Robredo. Tapos ngayon kung ano yung mga pinagsasabi mo. Baka meron pa dito. Too much. Please, Ito pa. Nilarita. Ang arito guys, pakasiga doon. This. Mga katropa, meron na naman silang mga pakulo ngayon, yung mga ganyan-ganyan. No? Ano Di ba? Pagkatapos mong balahurain si Leni Robredo, ngayon pinagtatanggol mo na? Bobo mo. Ibig sabihin, so ibig sabihin, Gagong, isa kang dakilang sinungaling at isa kang dakilang balimbing. Kasi isipin mo dito winawalang niya mo si Leni. Tapos ngayon, na naghahanap kayo ng kakampi kasi gusto nyo maging kakampi ang Dilawan para pagtulong-tulungan nyo ang Duterte. Gano'n naman talaga yung nakikita namin ngayon At yan naman talaga ang totoo. Pinagtutulong-tulungan nyo ang Duterte at nagkampihan na kayo ng Pinklawan, Dilawan at Pulangaw. So ibig sabihin tatlong grupo kayo. Dilawan, Pinklawan, tsas Pulangaw. Tapos kung ano-ano pa yung pinapasan yung katarantaduhan ng mga puro pa-fake news sa mga Duterte, kesyo West Philippine Sea, Secret Agreement, pati yung kay Mayor Go, ngayon sa PDEA link naman, di ba? Pero ano nangyari? Sa inyo bumabalik yung yung sa Yolanda, bumalik agad sa inyo. Napakabilis. Sumampal agad sa mukha nyo yun. Kaya napakasakit talaga, Gagong. sabihin yan? No? Ang ibig sabihin yan, mga bobo. Yan yung Ngayon, proud na proud ka kay Leni, tinawag mo na bobo. ibig sabihin yan, yung lapi ang pagnanakaw ng Liberal Party. Ang hirap maging politiko, Panggap, Ang hirap talaga. Alam nyo, plano kong tumakbo ng presidente sa pagtapos ng termino ni BP Sara Bobo mo. Pero nagbago na isip ko Oo. Kung ganito lang naman din yung kakahinatnan ko, na magtatanga-tangahan ako para lang sa politika, para lang manalo, para lang mapansin, at para lang makapanira ng mga kapwa, mga iba pang mga politiko, wag na lang, ayoko nang tumakbo. Bobo. Ayoko magmukhang tanga. Tingnan mo si Gaton ngayon, mukhang tanga. Pagkatapos mong dura-duraan, pagtapos mong suka-sukahan, sipa-sipahin, pangdirian ng si Leni Robredo, ngayon, proud na proud ka na. Ano yun? Yung mga ninakaw nila doon sa Dingbaksya, sa Yolanda at kung ano. Speaking of nasabi mo pa pala dito yung Yolanda. Puta na, si Leni Robredo pala yung nagnakaw doon ng budget sa Yolanda.
Oh, pakinggan natin, paulit-ulitin natin. Yung Oh. mga ninakaw nila doon sa Dingbaksya, sa Yolanda at kung ano ng klaseng Anong channel to? Ang channel nito ay si Leia Perez. Oh. pagnanakaw. Oh. Doon sa Dingbaksya, sa Yolanda at kung ano ng klaseng pagnanakaw. Doon sa Dingbaksya, sa Yolanda at kung ano ng klaseng pagnanakaw. Nanakaw, 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 pagnanakaw, kasing pagnanakaw, nanakaw, no, nakaw, pagnanakaw, pagnanakaw. Oh. Pinaulit-ulit ko yun. Sinabihan mo pa na, kanina sa isang video mo, sinabihan mo na dinaya lang ni Leni Robredo si BBM kaya nanalo nung 2016 election. Tapos ngayon dito sinabihan mo naman na na magnanakaw. Maraming ninakaw daw doon sa Yolanda. Ay nako. Ang hirap mo palang kaibiganin, gagong, balimbing ka. Bobo mo. Oo, ang pangit mong katropa. Nako. Kaya kayo, yung mga nag-aasam-asam dyan na maging politiko, naku po, kapag nagtumakbo po kayo, medyo i-adjust nyo po yung utak nyo at kapag nakita nyo na to si Gagong sa kung saan man nyo to masalubong, umiwas na po kayo, ha? Oo, kasi baka matulad po kayo dito, di mo to, nagbabaliw-baliwan na lang para mapansin. Bobo mo, tatanga-tangahan na lang para mapansin. Nagbobo-bobohan na lang para paniwalaan ng taong bayan. Bobo ngayon, Gagong, tatanungin kita, masarap ba na gawin sa'yo yung ginagawa mo sa iba? Bobo mo. Oh. Etong mga sinasabi ko, sa'yo ko lang to natutunan, Gagong. Bobo mo. Kasi hindi ko to natutunan. Ibinabalik ko lang sa'yo kung ano yung style mo na paninira sa mga Duterte. O ngayon, sarap ba? Bobo mo. Masarap bang lumunok ng sarili mong laway? Ang inang to. Ulitin natin. Oh, ang ganda eh. Kung ano ng klaseng pagnanakaw. My God. Yan yung lapi ang pagnanakaw ng Liberal Party. Yung mga ninakaw nila doon sa Dingbaksya, sa Yolanda at kung ano ng klaseng pagnanakaw. My God. Talagang totoong may katalinuhan at kagalingan, yung ganyan, siyempre, di ba? Yung ganyan, ibig sabihin, Marcos pa rin magmula norte hanggang Mindanao. Grabe ka na. Hindi, eto wait lang nakakaawa si Gagong. Alam niyo kung bakit? Sobra ako naaawa kay Gagong. Alam niyo kung bakit? Buriin niyo nagpapakatanga siya dahil sa pagmamahal niya kay Marcos. Bobo mo. Nagpapakatanga siya, nagpapakabobo siya, nagbabaliw-baliwan siya. Kita na pagkatapos mo pagsabihan ng kung ano-ano. No? Solid ang Marcos pa rin. No? Ngayon, yung sinasabi nila, dati may ganyan sila. Tapos ngayon naman may ganyan-ganyan. Ang kasunod niyan, ganyan na yung mga hayop na yan. di ba? May mga tililing daw. May tililing daw tawag dito, may tililing daw si Leni Robredo. Tapos ngayon gusto mong iboto ng taong bayan, yung may tililing na sinasabi mo, anak ng titing naman. Baka pare-parehas kayo may tililing. Ha? Baka pare-parehas kayo may tililing. Ito yung sinabi mo yun. Oh. Dahil ginalit nila ang mga Ilocano, mga Marcos loyalists at mga Waray at mga Ilonggo, ay siguradong hindi nila iboboto si Sara sakaling tumakbo ito na presidente sa 2028. Malamang na matatalo lamang si Sara. At in fact, kung maglalaman sila ni Leni o one-on-one, ay matatalo pa rin si Sara. Sapagkat si Leni ay may solid na 15 million votes. Putay. Okay, todo sip-sip siya kay Leni, siguro dahil, alam nyo to, ang ugali kasi nito ni Gagong, kung saan may mahihita siya, doon siya nakabase. So, ibig sabihin, baka may nahihita to sa mga dilawan dahil nga kakampi na nga nila. So, totaling talagang may nahihita. So, kaya nagkakaganito si Gagong. Kung tatanggalin mo yung Marcos votes at Marcos loyalists, mga Ilocano votes, na napakalaki niyan, isipin yung Ilocos Norte, Ilocos. Akala mo Gagong mamamain condition mo yung mga tao. Sira ulo.
Pangasinan, La Union, Cagayan, Isabela, at yung mga Ilocano sa Mindanao. Napakaraming Ilocano sa Mindanao. Bobo mo. Tanggalin mo yan at ibigay mo kay Lenny. Bobo mo. Talo si Lenny, talo si Sara. Wow. Ano ka? Nanguhula? Bobo, putik. Dahil may solid na dati 15 million si Lenny eh. Oh. Ang mahirap dito sa mga vloggers na ito, dito mga DDS supporters na ito. Oh. Vloggers and DDS supporters. So vloggers, may letter S sa dulo, so ibig sabihin marami. So pangkalahatan yun. Oo, hindi lang kay Maharlika. Pero ako na nagsasabi sa inyo, sa DDS vlogger, walang nakakasira dito kay BP Sara at sa mga Duterte. Ewan ko na lang kay Maharlika. Ngayon, pati pala kayo, pati kayo na nanonood ngayon sa amin, kayo ng mga supporters si BP Sara ang nakakasira daw sa mga Duterte. Papayag kayo nun? Kayo mismo daw pala yung nakakasira? Anak ng teteng na. Grabe no. Pala yan. Oo, kayo pala tayo. Alis na ba tayo? Haka-haka? Mr. Haka-haka. Si Mr. Haka-haka. May isa pang video yan, ha? Oh. Hindi sila marunong ng political mathematics. Ha? Si Presidente Duterte, So ibig sabihin, pinopolitical mathematics mo ang tao. Kagaya ng ginagawa mo ngayon. No? Kaya pala. Kaya pala gusto mo silang paniwalain sa mga sinasabi mo. Kasi yung technique nyo is mathematics, political mathematics. Haka-haka talaga, no? Ang galing nito sa haka-haka ni ganun no? Dinaig mo pa yung panaginip ko. Bobo mo. si former President Duterte, nanalo lamang siya dahil sa boto ng Marcos loyalists at mga Ilocano. Dito ako nagtataka. Nanalo daw etong si Tatay Digong dahil daw sa boto dahil daw sa mga Marcos loyalists. So ito tatanungin ko sa iyo, kasi dito sinasabi mo matino na si Lenny dito eh. Kung naipanalo ni Tatay ni Marcos or ng supporters ni Marcos si Tatay Digong nung panahon na tumakbo siya ng presidente, bakit hindi na ipanalo ni Marcos yung sarili niya nung panahon na tumakbo siya bilang vice-presidente? Anong klaseng kagaguhan yan? Anong klaseng kagaguhan yung gagong? Ha? Ibig sabihin mas mahal ng Marcos supporters si Duterte kaysa kay Marcos mismo? Bobo! Bobo mo! Bobo! Bobo mo! Laway ko! Bobo mo! Tanga mo! Wala. Dahil kasi noong panahon na yon, ang kalaban ni Presidente Duterte ay si Mar Rojas at saka si Binay. Parehong dilaw yon. So natural, no choice. No choice ang mga Ilocano, ang mga Marcos loyalists, lalo pa at ipinangako ni Presidente Duterte at then Mayor Duterte na... Hindi, nagkakamali ka. Ha? Para sa kaalaman mo lang, ipapaalala ko sa iyo, gagong. Sinabi pa, mayor pa lang si Tatay Digong, sinasabi niya na nakarapat dapat na maipalibing sa libingan ng mga bayani si Marcos Sr. Tignan mo pagiging fake news mo, gagong. Ha? Tignan mo kung pagiging ka-fake newsan mo. Mayor pa lang. No? Mayor pa lang si Tatay Digong, sinasabi niya na yan sa lahat ng mga interview niya kapag itinatanong sa kanya yan. Kung siya ba ay payag na mailibing si Senior or si Ferdinand Marcos Sr. Ha? Mayor pa lang siya nun. Wala pa siyang balak tumakbo ng presidente. Kagaguhan mo, kabubuhan mo. Pigilan mo kami. Bobo mo. Bobo mo. Bobo mo. Ang ina, sinuka mo dati, ngayon nilulunok mo na. Ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani si President Ferdinand Marcos Sr. So therefore, siya ay binoto. Alangan naman na iboto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano
si Marrojas at saka si At isa pa napansin ko dito, may mga nakikinig ba sa kanya? Bobo mo. Bobo mo. May nakikinig ba kay Gadon? Parang wala man lang tao na pumapalakpat o wala man lang gumaganon eh. Bobo mo ba? Parang wala nga nag-i-interview, parang tinutukan lang ng camera tapos lumayas na yung nag-i-interview. Bobo mo. Ano nangyari sa'yo, Gagong? Bobo mo. si Binay, tinatawag nilang magnanakaw. Maraming si salamat BBM po, at ang Power Marcos Big. family. Di siyempre, forced to vote for Duterte. Kaya hindi sila pwede magmalaki na napakalaki ng boto nila. Kung magwa one-on-one, Speaking of ipinagmamalaki ang boto ng Duterte, eto ni minsan po wala pong lumabas sa bunganga ng mga Duterte na ipinagmamalaki nila ang boto nila. Wala ho. Ipinagmalaki nila pero hindi nila ipinagyabang. Ang sinasabi kasi dito ni Gadon ay ipinagmamayabang ng mga Duterte ang boto nila. Hindi po. Dahil kadalasan, alam niyo kung sino yung gumagawa nun, kayo. Lagi niyong pinapamukha na 31 million kayo. Lagi niyong pinapamukha na 31 million kayo. Marami kayo. Matatalo si Duterte. Ngayon, eto pala isa pa yung pinakatanong dyan. Paano mananal? Kung ganyan naman pala at sabi mo na nga sa unang video mo, sigurado ka at malamang, pag ginamit nyo kasi yung dalawang kataga na yan, sure bull ka na dyan. So kung hindi naman pala talaga kayang talunin ni BP Sara, si Leni Robredo, bakit ka nagpuputak dyan? Putang ina ka. Gagong, bakit ka nagpuputak dyan kung gano'n naman pala yung paniniwala mo? Bakit mo pa kailangan ni social media? Bakit mo pa kailangan ni media? So ibig sabihin, mind conditioning na naman. Kaya ginagawa mo yan. Bobo mo. Ang galing. Ang galing nyo naman ang galing. Sana all bobo. Bobo mo. si Lenny at si Sara, malamang matalo si Sara. Dahil Malamang. kasi hindi siya bumoto ng mga Marcos loyalist at mga Ilocano. Eto lang guys, may katanungan ako sa inyo. Ilang beses bang tumakbo si Bongbong? Hindi ko kasi naabutan yung ibang pagtakbo niyan eh. Ilang beses ba tumakbo yan? Sa senator nag-number 1 ba yan? Tignan nga natin. Research natin sa Google. Wait lang. Bongbong Marcos vote to senator election. Tingnan natin so dito ito presidential to maganda yung tumakbo siya ng senator. Nung tumakbo siya ng senator, hanapin natin yun. Ngayon, doon natin mapagbabasihan ano bang kailangan ni para lumabas yun. Ito yung dati sa Vice President to Leni Robredo. Ito. Hindi rin to. Wait lang, hanapin natin para isupalpal natin sa kanila. Para isupalpal natin ang boto ni Bongbong Marcos nung siya ay senator pa lamang. Tingnan natin. Ewan ko lang kung may mga ratings rate na ba nung mga panahon na yun, Hindi ko alam kung may mga rate na nung mga panahon na yun. So mali ata yung ko. Kung Marcos senator, wait lang. Mali yung na-type ko pala kaya naman pala ay lumabas Buiset. Bobo mo. Vote. Okay? Ito. Senator Bongbong Marcos. So, ba't walang lumalabas? Binuran nyo na. Presidential na lang kasi lumalabas Bakit ganon? Why? Bakit ganon ka lang? Bakit ganon ka kabobog ka doon?
Ang lapad-lapad ng ilong mo, hayop ka. Bobo mo. Uta, tugma-tugma doon sa kanta, putik. 2000, ito wala, 2016 election ba yon? 2000, ano ba si, 2000, anong year tumakbong senator si Marcos, si Junior? Anong year yun, guys? Nga. 2 times tumakbo ng senador yan. Anong ang taon? Pakibigay nyo nga sa akin. I-research natin kung ano yung boto niya doon. Kung ilang milyon yun. Ha? Titingnan natin. Hindi ko kasi na ano yan eh. Titingnan natin kung ilan yung boto niya doon nung tumakbo siya. Oo. Nung tumakbo siya doon ng senator. Ano ba to? 2016 ba to? Tingnan ko lang Oo, mali-mali na itong lumalabas dito. Titignan natin ha. Kasi maganda na yung may ebidensya. Ang lumalabas kasi dito ay puro ano lang eh. Unang takbong senador yan, lot-lot. Natalo! Unang takbong senator. Natalo. Tama ba? Yung lot-lot. So ano yung pinagyayabang dito ni Gadong? Kung natalo naman pala. Anong pinagyayabang mo, Gagong? Wait lang. Hanapin natin. Nung panahon na senator siya, maganda yan. Hanapin natin yung panahon na senator siya. Senate ano to eh. Ano to? Former Senator Bongbong Marcos. Tingnan natin dito. Baka ito. Hindi, ito yung takbo nila nung Mga takbo nila to nung lumalabas eh. Takbo nila to nung election eh. Nung nakaraan eh. Maganda yung Ganda yung senator siya. Yan ang gusto kong mahanap, guys. Nung senator si Bongbong. Type mo, national election 2010. Tumakbong senator yan. Sige. National. Okay. National ha. National. Bongbong. Gadong Ito, Gadong National election. Election 2010. Ito na. Bongbong Marcos. Ito na, paktay ka dito. Asan na? Ito na, walang lumalabas. 2010. Okay, 2010, sabi ko Senator, puro senator. Wait lang. For senator. Senator. Okay. Asan na? Ang puso ko. Ay puta na, ba't mga latest lumalabas? Si Robin naman tong lumabas dito. Ito ba yun? Lenny Robredo, Marcos. Trillanes. Puta, matanda yun. Nandito na naman si Trillanes. 2013 lang yung lumalabas Wala yung wala yung 2010. Ba't wala yung 2010? Bakit wala? Hanapin natin 2010 para may pang sampal tayo sa mga pagmumukha nitong mga hinayupak na to. 2010 election, senator. National election 2010, senator. Or senator, wala. Bakit ganun? Sana parang ginurgur na tayo guys Baka kasi mahanap eh. Ano to? 2016 to Bago-bago lang to eh. 2016. Huwag yan. Dito tayo. 2010. Ito ata. 2022 pala tong mga, ba't ganun? Nawala na yung 2010 na voting o baka wala talaga nung panahon na yun. Ito. Putay lang kasi ito si Gadon eh. Nanggigigil ako dito sa hayop na to eh. 2010 lang yun nandito. Ba't wala yung ba't wala yung opo? Ano to? Yung kay panahon to ni top 10. Top 10 ba? Top 6. Senatorial pala. Dapat senatorial.
So 2010, senatorial race. Tingnan natin dito. Baka makita natin. Paktay to si Gadong. Kawawa na naman to sa 2022 to eh. Wala bang 2010? Kung nakanatingnan, ay eto na siguro ang ating inahanap. Eto na siya. 19J, nanalo si Bangag sa pagka-senador noong 2010. Hindi, titignan din natin. Okay lang yan. Titignan din natin. Oo, ito. Ito, naglo-loading eh. Tingnan natin kung ilan yung boto niya para sabihin ni Gadong yung mga kabaliwan niya na yan. Titingnan natin yung boto ng mga hindi makita, nagla-loading ako. Ay, magtanggal nga kayo ng mga vlogs, mga ano nyo dyan. So, nanalo siya 1995, 2016 to eh. Eto, ano tong mga ano to? Ay, gagi, dalawa na. Ayun, nakita ko na. Ay, to. Hanapin lang natin ang liliit. Wait lang. Ito to. Share screen. Ito. Oh, yan. Oh. Hanapin natin. Oh, lakihan natin. Nasaan na? Andito ba siya? Andito ba siya? Senator. Asan na? Senator. Wala. Oh, si Gago nandito. Oh. Nandito pa si Raulo. Wait lang, ba't wala siya dito? Wait lang. 2012 ba? 2012. Sana wala siya dito, guys. Bago lang ata to. Oh, bago to. Wag yan. Hanap pa tayo dito. Hanap tayo iba. Wish ito, ang hirap talaga. Pinahirapan mo pa kami. 2016 lang yung lumalabas. 2025. Wala yun. 2022. Wala yung 2010 eh. Nung 1995. Election. National bakit pala national lang tinype dun? Ayun. Nahanap ko na siya. Asan na? Wait lang. Tingnan natin yung boto niya. Bong Revilla. Cayetano Villar. Ba't wala siya dito? 2019 pala itong napindot ko. Buisit. Hindi ko talaga mahanap yung 2010. Ay, eto. Eto na siya. Nakita ko din. Yes. Sa wakas. Nasaan na? Nasaan ang Marcos dito? Ba't wala? Wala naman eh. Ay, eto. Paktay ka ngayon. Gadong. Oy, Gadong. Tignan mo. Oy, Gadong, tignan mo, Gadong. Saan yan? Number 7. Ayan, number 7, si Marcos. 13 million. Ha? 13 million to, Gagong. Anong pinagyayabang mo? hanggang pang ano ka lang, 191916 ka lang, ha? Kitang-kita, Gagong, katarantaduhan mo. Puro ka kasi kayabangan eh. Yung 2016 boto ni Bangag sa Vice President, ay 16, alam na natin yun, 16. Ito sa 2010 na lang, kung talagang may Marcos loyalist. Asan yung Marcos loyalist na 31 million? Binaliktad lang yung 13 eh. Kasi baliktad, no? Baliktad ng 13 is 31 million. Okay. Kaya nagpipiling kayo. Bobo mo. Putang ina to si Gagong ng puta. Kung ano pinaggagawa kasi katarantaduhan mo. Kung ano kasi katarantaduhan pinaggagawa mo sa buhay eh. Yan tuloy napapahiya ka, ha? Tawagin ba naman nilang Bangag at adik si BBM
I-expect mo ba na boboto pa sa kanila kay Sara yung mga yan? Natural, hindi. Galit na sila ngayon eh. May kasalanan yan, ang napahamak niyan ay si Sara. Nagawan ng mga DDS vloggers at mga DDS supporters at mismong yung tatay niya. Di ba? Tawagin yung araw-araw, bangag at adik si BBM. Tingnan mo na, iboboto pa si Sara. Natural. Ngayon, eto. Kasi lagi nyo sinasabi, kasalanan ng iba, kasalanan ni BP Sara. Yan lang laging yung binubungad sa amin eh. Ito yung tanong ko. Ibig sabihin, yung kasalanan ba ni Marcos Sr. pwede na rin bang maging kasalanan ni Marcos Jr.? Ganun ba yung ibig mong sabihin, Gagong? Kasi laging ganyan yung naririnig ko sa inyo eh. Una-una, yung nagsasalita ng bangag, si Maharlika lang yan. Si Maharlika nagsasalita niya. Siguro yung ibang vlogger, gawa siguro idol nila si Maharlika. Bobo mo siguro nasasabi nila yan, ha? Tawag dito, Gagong. No? Bobo mo. So kung ganyan pala yung mindset nyo, so dapat na rin pala naming isisi kay dapat na rin pala naming isisi si isisi yung kasalanan ni yung kasalanan ni Marcos Sr. kay Marcos Jr. So kung about naman sa kasalanan, dapat na pala talagang papasukin ng ICC para dakpin si Marcos Jr. Ganun ba? Sa Pulkano. Basag ang ilong. Sapon. Bobo mo. Sakit ba? Sakit? Ouch ba? Ouchu? Chu? Chouch? No? Tanginan to. Hindi. Kaya malamang-lamang, matatalo lamang si Sara sa 2020. Lalo na, halimbawa, nagsalim ang puwersa ni Martin Romualdez. At halimbawa, Saan? Ito ba? Ito ba yung gusto mo? Magsalim puwersa daw. Martin Romualdez. Magsasaling puwersa sila. Magsasaling puwersa pala gusto mo Romualdez survey. Ito. Gago lap trip na naman to. Ito, asan na yan? Asan na yung 40... Wait lang, hanapin natin yung 0.1. Asan na yung 0.1? Hindi. Andito na lang sa channel ko pala. Dito ko hanapin sa channel ko. Asan na yung 0.1? 0.4. 0.4%. Oy, asan na? Magpakita ka na. Utik na to. Idadagdag daw. Ito ba yun? Ano siya na yung 0 point? Ito ba yung 0 point na yun? Ito nga ata yun. Pati nga. Ito ba yun? Visit na to si Gado ng puta. Gusto mo talaga sinusubukan yung bakit nasa lapu-lapu ako? Oy. Ito guys. Ayan guys, Duterte 42%, Martin Romualdez 0.4. Bobo mo. Guys, ang laki niya 0.4%. So sabi niya kasi sila ni Robredo, tapos isinali yung supporters ni Martin Romualdez na 0.4. Bobo talaga ang puto. Bobo mo. Ang bobo talaga. Kaya ka lang papahamak na si Rahulok Ayan, pagsasamahin mo. Ito, pagsamahin mo. Ito. Pagsamahin mo yan, wait lang, i-copy-link natin to. Copy-link, asan yun? Send messenger dito sa dalawa. Send natin sa messenger, guys. Pagsamahin mo yan, Pagsamahin mo yan, tapos ito,
Oo, yan. 0 point. At tatawa talaga ako, puta. 0.0, puta. Pinagmalaki, tapos isasama daw dito, guys, oh. Guys, isasama daw dito. Ang sakit po sa ulo, gagong. Ayan, oh, Bongbong Marcos. 13 million votes, 34.52%. Puta, ilang mo gano'n, lalakas mo mag-trip, gagong, ha. Tangina, kapag titripan kita ngayong gabi. Oh, lakas mo mag-trip, ha. Pag titripan kita ngayong gabi. Sa Mamaya na si Alamunan, Morales, kasama mamaya si na. Martin at saka si Lenny. Eh di wala na. Kuha na yung boto ng kapila. Ay, naku, may pusa na sa taas. Plus yung boto ng Binabato na tayo ng kapitbahay, guys. Ang ingay ko na daw. Tunguhan ang candidacy ni Sara sa 2028 dahil ginalit nila ang mga Marcos loyalists, Oh, yun. ang mga Wala kami pakialam kahit magalit yan, uy. Maray ni Imelda Marcos at ang mga Ilonggo. Ilonggo. Kasali ako doon. Ay, ang dami naming ambuan. Ambuan sa Iloilo. So, ibig sabihin lahat ba? Oy, purong Duterte yun. Mga siraulo kayo. Na nasasakupan ni First Lady lang. Tubo talaga. Eh, ginalit nila eh. Talaga naman tinawag mo nga kaming bangag, tinawag mo kaming adik. Iboboto pa rin kita? Natural, hindi. Yung utong, ano? Hindi Tungtunga. mo sa kulit. Oh, ito pa, Gagong. Gagong, ito pa yung sinabi mo. Oh, ito pa. Oh. Lenny, Oh. Oh, 2 years ago, ha, oh. Yan, oh. 2 years ago. Ayan, oh. 2 years. Oh. 2 years ago, April 17, 2022. Oh, ito. Oh. atras ka na dahil talo ka. Matras ka na dahil talo ka, puta. Gagong, ikaw ang Nakiisa ako sa panawagan. Ay, Gagong, ikaw ang umatras na dahil kanina ka pa sunog. Presidential candidates na si Isko Moreno at si Ping Lacson na itong si Lenny Robredo ay talagang dapat ay umatras na at wag nang magkandidato at iurong na niya ang kanyang kandidatura. Sige, sabi mo yan. Maganda ang dahilan. Dahil si Lenny ay tumatakbo lamang na ang tanging layunin ay para lang wag daw manalo si Bongbong Marcos. Wala Okay. siyang programa, wala siyang advokasya, wala siyang plataforma, wala siyang plano kung ano ang dapat gawin sa ating bansa. Kundi ang tanging dahilan lang niya ay upang sirain lang ang kandidatura ni Bongbong Marcos. Kaya hindi na talaga siya dapat tumakbo. Hindi natin kailangan ang isang presidente na lutang at walang Boom, palipago na naman. Kanina, ano sabi niya? Mandarambong, manloloko, magnanakaw, ngayon daw lutang. Anong means ng lutang, guys? Alam niyo yung mga lutang? Adik, ano yun? Kasabihan ng mga ano yun? Sinasabi kadalasan yun sa mga adik. So, ibig sabihin, ayaw mo na sinasabihan na adik si Bongbong Marcos, pero ikaw, may karapatan ka na magsabi na adik si Lenny Robredo, ganun ba yon? Larry ka doon? Bobo mo. Ay, naku po, Larry. advokasya, walang adikain at kakampi ng mga komunista, no? Dahil ang mga pink na yan ay yan din yung Liberal Party ng mga dilawan na mga kakampi ng mga komunista. Kaya kinakailangan ay dapat lang na mag-withdraw na si Lenny Robredo kasi napakahina naman ng boto niya. Nagbabayad pa kayo ng mga aatin ng rally niyo, naghahakot pa kayo. Kaya puro artificial ang inyong campaign. Lahat ng survey, no? Ay kulilat na kulilat ka kay Bongbong Marcos. Wow. Dapat Madam Lenny Robredo, tama. Tumpak ang sinabi ni Isko Moreno at ni Ping Lacson na dapat ikaw ay umatras na dahil wala ka namang tulong na gagawin sa bayan. Wala kang plano
kung ano ang gagawin sa ating kinabukasan. Wala kang plano na ibangon ng ekonomiya dahil unang-una, wala ka namang alam. At ikaw ay robot lang ng Liberal Party at ng mga Oo, yun. komunista. Kaya, Lenny, Tama. matras ka na Tama. dahil talo ka. Oh, yung putang ina ka. Kung ano lang pinagsasabi mo, hayop ka. Ay, naku po, lari ka daw na nangyari sa buhay mo. Kawawa ka naman, nilalang ka. Putang ina.